Magandang umaga mga kamangyan, happy farming. Ito yung mga dahon at talbos ng Madrid de Agua na tinanggal natin doon sa cuttings na ating itatanim. Ngayon ay i-prepare natin para panghalo sa pagkain ng ating mga native na baboy. Hinugasan muna natin yan mga kamangyan at kailangan malinis din ang ating paglalagyan. Kailangan pa kasi nating tadtarin to ng maliliit bago natin ibigay sa ating mga alagang native na baboy. Ang ginamit lang natin ay gunting dahil kaunti lang naman ito mga kamangyan. Kung marami naman ang ating na-harvest ay ginagamitan natin ito ng gulok o itak at tadtaran. Pero kung may budget naman kayo mga kamangyan, pwede kayong bumili at gumamit ng shredder machine. Di kuryente po yon at isusubo nyo na lang ang Madrid de Agua. At ang process ay pino na siya. Pwede nyo nang ibigay sa inyong mga alagang native na baboy. Nabibili ang shredder machine mga kamangyan sa Shopee or Lazada. Pero dito sa aking baboyan mga kamangyan, sa ngayon ay tiis-tiis muna tayo sa gunting at itak dahil low budget pa. Okay lang naman muna na ganito, pagtiyagaan muna natin. Pero kung marami na talaga tayong na-harvest na Madrid de Agua, estimate natin ay 3 sako everyday, ay kailangan na natin ng shredder machine. Lalo pat wala pa naman tayong tauhan at tayo lang mag-isa ang gumagawa dito sa ating babuyan. Mas maganda kasi na na-chop natin ng maliliit ang ating mga Madrid de Agua bago natin ihalo sa pagkain ng ating mga native na baboy. Pero kung sa oras naman ng merienda ng ating mga baboy, ay pwede naman na ibigay lang ng fresh o bagong kuha sa puno. Dahil wala naman siyang halo ng darak ng palay o feeds. Tinatadtad lang natin to ng maliliit kapag ihalo natin sa darak ng palay o feeds at may tubig. Pinakasabaw nila. Ayan na mga kamangyan, na-chop na natin ang ating dahon at talbos ng Madrid de Agua. Pwede na nating ihalo sa darak ng palay at may kaunting feeds. Ganito na ang kalalabasan mga kamangyan kapag na-chop na natin ng maliliit. Pwede nyo ring i-ferment yan mga kamangyan. Fermented Madrid de Agua. Mas maganda ipakain sa mga alaga nating baboy. Ngayon ay ihalo na natin sa darak ng palay na may kaunting feeds. Kung dati ay nagbibigay tayo sa ating mga baboy ng 3/4 kilo ng darak ng palay na may kaunting feeds, ngayon ay kalahating kilo na lang bawat isang baboy ang ating ibibigay. Magkakahiwalay rin pala mga kamangyan ang pagkain nila bawat isang baboy. Para ang sukat ng pagkain nila ay pare-parehas. Dahil kung ipapagsama natin yan mga kamangyan ay hindi natin matatansya ang pagkain na binibigay natin sa ating mga alagang baboy. Meron talagang mas lamang sa kanila. Meron kasi akong sukat dito mga kamangyan na sinusunod sa pagpapakain ng mga buntis na baboy. At hindi tayo pwedeng sumobra at hindi rin tayo pwedeng kumulang sa binibigay natin na pagkain. At ngayon ay nakatipid tayo ng 1,5 kilo ng dahil sa Madrid de Agua. Sa tubig naman na isasabaw natin mga kamangyan ay depende na sa ilalagay nyo. Dapat ay kabisado nyo ang inyong mga alagang baboy kung gaano karaming sabaw ang gusto nyang ihalo natin sa kanyang pagkain. Dito kasi sa mga alaga kong baboy ay mas gusto nila ang masabaw. Dahil matakaw sila humigop ng sabaw. Ayan mga kamangyan. At inahalo rin muna natin ito ng maigi bago natin ibigay. Para ang darak ng palay na may kaunting feeds ay ma-absorb ng Madrid de Agua. At malalasahan ng ating mga baboy kapag kinain na nila ito. Nakatayo na at naghihintay na ang ating mga baboy mga kamangyan. Hinihintay na nila ang ating prepare na pagkain. Inihanda ko muna ang timba na may pagkain sa tapat ng kulungan ng bawat isang alaga nating baboy para abot na lang tayo ng abot sa kanilang pakainan.
At inuna ko ng pakainin mga kamangyan si Bernadette at ang ibang buntis na baboy. Ipapanghuli na lang natin ang ating lalaki na si Max. Itong si Bernadette mga kamangyan ay pang 73 days na ang kanyang pagkakabuntis. Si Karen naman ay 46 days na. Si Gina ay 51 days. Si Pia ay 27 days. At si MJ ay 25 days. Sa ika-100 days ng pagbubuntis ni Bernadette ay saka naman tayo magdadagdag ng kanyang pagkain mga kamangyan. Gagawin na nating 1.5 kilo bawat pagkain. At lactating na rin na feeds ang ating ihahalo sa darak ng palay. At kapag 110 days na ang pagbubuntis ni Bernadette ay magbabawas naman tayo ng kanyang pagkain mga kamangyan. Ganyan ang ginagawa kong pakain dito sa mga alaga kong buntis na baboy mga kamangyan. Ayan mga kamangyan, gustong gusto talaga nila ang pagkain na may halong Madre de Agua. Kaya ang plano talaga natin dito sa ating baboyan ay magtanim ng marami pang Madre de Agua. Yung kaya na nating makapag-ferment at makapagbigay ng Madre de Agua araw-araw sa ating mga alagang baboy. Dahil ang purpose natin ay mabawasan ang gastos sa pagkain ng ating mga baboy. Malaki pa kasi mga kamangyan ang nagagastos natin na pagkain dito sa ating mga baboy. Dahil hindi pa natin nagagawa o hindi pa natin na ibibigay araw-araw ang ating tanim na Madre de Agua para sa ating mga baboy. Kaya mas maganda talaga mga kamangyan kung mag-aalaga kayo ng native na baboy ay unahin nyo na magtanim ng mga pwedeng ipakain natin sa ating mga alagang baboy. Napakain na natin ang 5 buntis na baboy. Ngayon ay si Max naman ang ating bibigyan dahil kanina pa siya naghihintay. Itong si Max mga kamangyan ay matakaw din sa sabaw. Gusto niya na marami ring sabaw ang binibigay natin na pagkain para sa kanya. Matakaw rin yan mga kamangyan sa Madre de Agua. Tingnan nyo naman mga kamangyan, gustong gusto niya talaga ang Madre de Agua. Pwede nyo ring gawin ang ganyan mga kamangyan, tulad sa ginagawa ko dito sa aking mga baboy. Pero wag nyo munang bibiglain na marami agad ang inyong ibibigay. Kailangan sa una ay patikim-tikim lang muna hanggang sa masanay. Tapos saka nyo dagdagan ng paunti-unti. Kapag nasanay na ang inyong mga baboy, mga kamangyan, ay kahit araw-araw na kayong magbigay. Depende na po sa inyo kung 50-50 ang sukat nyo sa pagbibigay or 30-70. 30% sa ipa na may kaunting feeds at 70% naman sa Madre de Agua. Kaya makakatipid kayo ng 70% na gastos nyo sa pagkain para sa inyong mga baboy. Ang sustansya niyan mga kamangyan ng ating Madre de Agua ay parehas din sa feeds. Ayan mga kamangyan, naubos na ni Max ang pagkain na ating ibinigay. Talagang nasimot niya. Ngayon ay kailangan naman nating hugasan ang pinaglagyan ng kanilang pagkain at ang kanilang pakainan para hindi langawan at kainan ng daga. Paano, hanggang dito na lang muna mga kamangyan. Sa mga baguhan at ngayon pa lang nakapanood ng aking video, paki-like and subscribe naman at huwag niyong kalilimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod na video na aking gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming!